Digital Love Nights. Love Nights. Dear Digigel, una sa lahat magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga taga-pakinig at taga-pagpanood ng iyong programa. Ako po si Alia Sunshine, taga Metro Bacolod po, City of Smile. Kasalukuyan po ako nandito po sa may bansang Kuwait. Nagtatrabaho bilang isang OFW. Gusto ko lang po i-share ang kwento ng aking kasaysayan. Digigel, hirap ng buhay sa may probinsya noon. Panahon, napipilitan po ako Digigel sumama sa nang recruit sa akin papunta ng Maynila para magtrabaho bilang isang kasambahay para sa aking mga magulang. Nabigyan ng magandang buhay na sa edad ko na 16, huminto po ako sa aking pag-aaral. Lumuwas ako na Maynila nang padating ng Maynila po DJ. Ipumunta muna ako sa aking kapatid na panganay. Pagkalipas ng linggo, di ako nakasama na nang recruit sa akin or hindi ako nakasama sa nang recruit sa amin dahil nalungkot ako na malayo sa aking mga magulang. Digigel, nagstay ako sa ate ko. Bantay ng aking bagong silang na pamangkin. Digigel, nagstay ako sa ate ko. Pagkalipas ng araw, nagbisita ang aming pinsan at sa ate ko para mangamusta. Dahil nga bagong panganak yung ate ko. Nang umuwi ng aking pinsan, pinaalam niya ako sa ate ko na isama niya sa kanyang bahay. Di lang malayo, DJ. Sa may Marikina to Makati. Pagdating ng Makati, ilang linggo ako nakatambay sa bahay ng pinsan ko na nagtrabaho po bilang isang supervisor noon sa mall. Marami pong nanligaw sa aking pinsan. May isang manliligaw po siya, DJ, na lagi nakangiti at nakatingin sa akin. Ragay, ito na. Halos kilala ko po lahat ng pumupunta sa bahay ng pinsan ko. Lagi po ako nila binibiro. May isang nanligaw po sa pinsan ko, DJ, na sa CR ako nagbabantay ng tubig na mapuno yung tubig. Pinuntahan niya ako at nilak ang pinto. Oh, tapos lang. Dahil nasa palengke ang pinsan ko. Ni Roman, hinimas niya ako ng todo. At hinimas-himas niya ako nakakibo. Or hinimas niya ako, hindi ako nakakibo. Nasilan po to, guys, ha. Rated is PG. Nagulat po ako, DJ, 16 years old ko, wala pa akong karanasan sa romance. 16 years old ako, ang lalaki ng panahon na yun ay 38 anyos. Hindi ba ako nag-react kasi gwapo yung lalaki, matangkad, at isa pa, maganda ang trabaho. Ragay. Hindi ba ako nagsumbong sa pinsan ko na pinasok ako na manliligaw niya sa CR habang naglalagay ng tubig? Mga nakalipas naman ng mga araw, bumalik ang tao na nagrumansa sa akin sa bahay ng pinsan ko at nangangamusta siya. Ang sabi niya sa pinsan ko, pwede ko ba isama ang si Sanshi? Si Sanshi, pangalan ng sender natin. Pwede ko ba isama si Sanshi sa Pateros
pista ngayon, isasama ko sa bahay ng ate ko. Eh DJ, pumayag naman ang pinsan ko. Basta ibalik mo lang bago maghapon ha. Sumagot naman itong lalaki na oo, pangako. DJ, ako naman walang alam sa Maynila. Walang kaalam-alam. Eh, pupuntahan or di ko alam ang pupuntahan. Sunod lang ako sa kasama ko. Pero napansin ko, sumakay kami ng bus. Sa isip ko, baka malayo yung patero sa Pimbo. Kaya nagbus. Lumibas ang oras. Nakarating kami sa pinuntahan namin pero di ko alam kung ano ito. Ay sinasabing pateros. DJ, pumasok kami sa may building. Napakataas ng hagdan. Pagdating namin sa taas, may kausap siya na nagbayad siya ng pera at nagbigay ng susi. Ang napansin ko, sumunod pa rin ako. Binuksan ang pinto, pumasok sa loob dahil probinsyana ako walang pakialam kung ano ang pinuntahan namin. Binuksan ang TV, DJ. Pagbukas ng TV, yung hindi ko nakalain, makita ko puro nakahubad. Digital Lovers. Nagulat ako, DJ. Napaupo ako sa kama na kinakabahan. Sabi ko sa kanya, ito ba yung festa? Sinasabi mo. Sabi niya, hindi, motel ito. Sabi ko, bakit mo ko dinala dito? Kasi sabi ng marami, mga taga-probinsyana, wala pang karanasan. Sabi niya sa akin. Kaya umiyak ako, DJ, sa takot. Sinubukan ko tumawag sa telepono para makalabas. Sumagot sa akin yung sa telepono, "What's your order, ma'am?" Basta yan ang natandaan ko, DJ. Habang tumatagal kami sa loob, pinilit niya akong galawin. Nakuha niya talagang aking pagkababae. Pero sa takot at kaba ko, hindi ko naramdaman ang heaven. Magdamag pa kami sa loob, ginabukasan pa kami lumabas, DJ. Sabi niya sa akin, wag daw ako magsumbong kahit sa kaninong pinsan ko. Umuwi kami. Pagdating sa lugar ng pinsan ko, pinauwi niya ako mag-isa. Pagpasok ko ng gate, inabangan ako ng tito ko at mga pinsan ko. Ang sabi nila, saan ako dinala ng lalaki na yon? Ang sabi ko naman sa tiyuhin ko, sa motel yata yon. Nang narinig ko ng tito ko yung DJ, kumuha ang tito ko ng talibong, nagmumura sa lalaki na yun. Sabi niya, hayop ka. Ang bata-bata pa na, ang tanda-tanda mo na. Di niya iniisip, pinuntahan ng tito ko ang bahay ng lalaki. Maya-maya,
kasama na ang lalaki, mga kapatid niya, para mag-usap, Digigel. Oo. Sabi ng lalaki, "Tito, wag po kayong mag-alala. Pakasalan ko ang pamangkin mo." Pero ang tito ko, galit na galit dahil sa ginawa niya sa akin. Pag-uusap sila tungkol sa dapat mangyari. 16 pa lang ako, 38 na yung lalaki. Kailangan maghintay pa ng 18 ako bago kami makasal. Ang ginawa, humingi ng consent of parent para makasal kami sa civil. Kinasal kami at sabi ng attorney, "Di ka ba natatakot sa itong lalaking ito? Para pakasalan mo?" Ang sabi ko, "Hindi po, hindi naman po." In short, doon ako tumira sa pamilya ng lalaki. Nagsama kami at nabuntis ako sa aming unang anak. Lahat, trabaho ko, tagabantay ng tubig, ilang drum sa hating gabi, taga-plansa, tagalaba, tagahatid ng bata sa school. In short, ginawa nila akong katulong hanggang lumaki ang aking tiyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ko. Wala namang masabi ang asawa ko hanggang nag 7 months na po yung tiyan ko. Naramdaman ko na po yung sakit ng balakang ko at tiyan. Gabi ng umaga, tiniis ko po ang sakit, sabi nila, hanggang hangin daw, di malang ako dinala sa ospital. Digigel, napaanak ako ng maaga sa loob ng bahay. Pinapabayaan nila ako kung manganganak at buhay ang bata paglabas, DJ. Sorry. Paglabas ng bata, pinabayaan lang nila. Namatay ang bata, Digigel. Nang nalaman ng aking pamilya ang nangyayari, binawi ako, Digigel, ng aking mga kapatid sa aking asawa at inuwi. Dinala ako sa bahay ng kapatid ko sa may Marikina. Inuwi ako sa bahay nila. Nalipas sa mga ilang buwan, di po alam ng ate ko na nagtatagpo po ako sa nagtatagpo po ako sa aking asawa sa kanyang barracks. Hanggang nabuntis na naman ako ng aking pangalawang anak. Nalaman na naman ng aking ate. Binugbog ako dahil ang pangaral niya sa akin, sobra-sobra po, DJ, dahil nakita niya na lalaki parang walang pakialam sa akin. Pero tuloy pa rin akong nakipagkita sa aking asawa hanggang lumaki ang tiyan ko. Parang wala lang sa asawa ko ang pag-alala. Kahit na alam niya na nabubuntis or buntis ako, nang nalaman ng tatay ko na pumunta siya ng Maynila, sinundo niya ako at inuwi sa may Bacolod. Doon ako nanganak ng aking pangalawang anak sa may Bacolod, DJ. Hindi man lang siya nagpapadala at nag-alala ang tatay ng aking anak. Mga 5 buwan akong nagstay sa Bacolod. Walang pakialam ang asawa ko sa destinasyon ko or sa desisyon ko. Bumalik na naman ako ng Manila para mabuo kami sa gusto at ayaw ng aking pamilya. Sinuway ko sila. Bumalik ako ng Manila doon sa asawa ko. Nakatira kami sa bahay ng kapatid niya. At doon naman nagsimula ang pagtrato nila sa akin, katulong habang maliit ang
akong anak. Ang asawa ko parang wala lang sa kanila. Magkasakit ako at ang anak ko. Ang mga pinsan ko at ang mga nagbibigay sa akin ng pera para pandoktor ko sa anak ko. Walang nagbago sa aming relasyon, parang parausan lang ako hanggang mabuntis na naman ako sa aking pangatlo. Walang nangyari, DJ Jel. Ganon pa rin, nagtitiis sa mga hipag ko na ginawa nila akong katulong. At lagi sumasakit or lagi nagkakasakit sa pagod, stress. Sinundo na naman ako ng ate ko, dala ng Marikina ulit. Hanggang nakapagdesisyon siya na pauwiin ako sa Bacolod ulit. At doon na naman ako manganak. Ang sabi niya, kalimutan ko na ang taong walang pakialam sa amin ng mga anak ko. Umuwi po kami ng Bacolod, Digigel. Doon po nagumpisa ang sakripisyo ko para sa aking mga anak. Sa edad na 18 years old, naganap po ako ng aking pangatlong anak. Dahil sa stress, lagi po akong may nararamdaman. Naging sakitin po ang pangatlong anak ko. Lahat po ginawa ko para matustusan ang aking dalawang anak. Naglalabada ako, naglalako ng ukay-ukay, naglalako ng daing, talaba, green shell, tahong, para may pangtusto sa aking mga anak sa oras ng aking abang ako ay lako ng lako. Iniiwan ko ang mga anak ko sa aking mga magulang kung saan-saan po ako makaabot sa kakalako para lang maubos ang aking paninda. Magabihan man ako minsan, pag-uwi ko, init hamog ang aking katawan. Lalo na madidi ang aking pangatlong anak. Lagi po nagkakasakit, Digigel. Balik-balik kami ng ospital, lagi po may sakit anak ko. Halos di ko na alam kung anong gagawin sa sobrang mahal ng gamot. Si tatay po ang tumutulong sa akin para mabantayan ang anak ko sa ospital. Sinubukan kong tawagan ang ama nila at pamilya ng aking mga anak or pamilya ng aking asawa. Pero Digigel, walang awa ang mga anak. Hindi sila naawa sa mga anak ko. Di man lang sila nakatulong. Doon na nagumpisa ang galit ko sa ama ng aking mga anak. Pinabayaan ko na lang na mamuhay akong solo, Digigel, para sa aking dalawang anak na nabubuhay. Nagsikap ako sa lahat ng marangal na trabaho na pwede ko gawin tuloy lang, lako ng tahong. Mga 2 taon ang panganay ko, sinama ko siya maglako. Isang araw, Digigel, may bumili sa akin ng isang doktor. Ang sabi niya, hapon na, hamog na. Nasa anak mo, hamog na yung anak mo. Sabi ko, opo dok, kailangan ko kasi maubos ang paninda ko. Makabili ng gamot at gatas ng bunso ko. Aba, bakit? Asan ang tatay nila? Sabi ko, wala na. Pinabayaan kami. Sabi niya sa akin, sa akin na lang ang anak mo, bigyan ko na magandang kinabukasan. Umiyak ako, sabi ko sa doktor, wag na, lahat kayanin ko para sa kanila. Hindi ko po kayang ibigay ang anak ko.
Umiyak ako, sabi ko, Dok, wag na. Maya-maya, uwi na kami kasi sapit na ng gabi. Pag uwi ko, yung bunso ko, inihika na naman sa ubo. Awang-awa ako. Umiyak ako sa kakaisip kung saan naman ako halagilap ng pera. Kung sakali ipadoktor ko at sabihin ng doktor, admit na naman ang anak ko. Pagdating ng hospital, sabi ng doktor, admit mo anak mo. Grabe, hika ubo niya. Umiyak ako, DJ. 150 pesos lang ang pera ko. May request agad ng mga gamot para sa anak ko. Kinausap ako ng doktor, bukas na lang ako bibili. Manghiram muna ako ng gamot, Digigel. Siguro naawa ang doktor sa akin. Pumayag naman na umagang-umaga dumating si tatay, may dala ng nilaga, kanin at damit. Sabi ni tatay, Ning, higop ka muna ng sabaw para may didiin yung anak mo. Tumutulo luha ng luha ko, awang-awa ako kay tatay dahil alang-alang alala siya sa anak ko, sa apo niya. Samantala ang tatay nila ng mga anak ko ay walang pakialam. Maya-maya sabi ni tatay, uwi na ako, igib ako ng tubig sa bahay para makapera, may pambili na naman mamaya ang pagkain at i-appear ng mga anak mo. Awang-awa ako sa aking tatay, magtinda ng tubig, pasan-pasan ang 2 container sa balikat niya para makatulong sa akin at sa mga anak ko, Digigel. Nakalabas po kami dahil gumaling-galing na po ang anak ko. Nagsimula na naman akong maglabada kung saan-saan para maibigay ang pangangailangan ng aking mga anak, Digigel. Sinasabay ko po ang lako kung ano-ano para makapagpapera. May gusto namang mag-adapt ng aking anak, seaman siya, Digigel, pero di ko kaya ibigay anak ko. Bahala nang maghirap kami. Makita ko lang masaya mga anak ko sa piling ko. Bumalik na naman ang sakit ng aking bunsong anak, Digigel. Na-admit na naman ng hospital. Halos babaliw na ako sa kakaisip kung saan na naman ako kukuha ng pera para sa anak ko. Hirap na ako. Wala ka pang karamay na asawa. Kakalakad ako sa daan, puno-puno ng ihi, tahi ang damit ko. Umuwi, naghahanap ng pera. Wala na ako magawa, Digigel, dahil kailangan ng anak ko gamot. Sinubukan ko na pumunta sa missionary sa Bacolod City, sa mga madre. Iniisip ko, ipaampon ang anak ko dahil lagi po siyang nagkakasakit. Diretso po ako sa bahay ampunan. Naglalakad na parang nalutang sa hangin. Dahil iniisip ko, anak ko nasa ospital. Naiiwan si tatay, pero dala ko po ang resita ng anak ko, Digigel. Sana na nagbakasakali, baka maawa at mayroon silang maggamot para sa anak ko. Nakarating pa ako sa bahay ampunan or missionary charity. Nakita ko ng isang madre umiiyak, nakatayo. Sabi niya, "Sister, anong problema?" Sabi ni sister. May resita po ako. Dala anak ko po sa ospital. Kailangan ng gamutan. Wala pa akong pera pambili. Kinuha ng madre ang resita ko. Sabi niya, antibiotic lang kailangan mo, matibay sa anak ko or sa anak
ko ito. Dahil importante, naawa ang madre. Sinabihan niya ako or sinamahan niya ako sa ospital. Dala po ang service nila. Pagdating ng hospital, Digigel, naabutan ko si tatay, karga-karga ang anak ko, umiiyak. Umiiyak din ako dahil nakita ko, nahihirapan po ang baby ko. Kinausap ng madre ang doktor. Sagot ng lahat ang gamot ng aking anak, DJ. Parang nabunutan pa ako ng tinik, sa saya. Kinabukasan, nakalabas kami at sinundo ng mga madre. Diniretso sa bahay ang punan ang anak ko at doon po kami at pinapaintindi sa akin ang karamdaman ng anak ko. Pneumonia, 2 taon maintenance para sa baga. At kung ano-ano pa ang mga kailangan ng anak ko, binigay ng mga madre. Di ko kaya iiwan ang anak ko sa madre. Kinausap ko ang madre, pwede sa akin na lang ang anak ko, alagaan ko ng mabuti hanggang sa gumaling. Makasama ko lang Digigel yung 2 kong anak. Pumayag naman sila, basta oras ng pagwala ng gamot ang anak ko, pupunta ako sa kanila. Laking pasasalamat ko po yun, Digigel. Nakalipas sa mga ilang buwan, gumaling ng anak ko. Kinausap ko si nanay at tatay. Sila na bahala sa mag-alaga sa 2 kong anak. Subukan ko namang mag-abroad. Umiyak si nanay dahil maliit ang mga anak ko. Nilakasan ko ang loob ko para sa kinabukasan nila. Digital Labas Online. Excuse me. May nanligaw sa akin, DJ. Taga sa amin din, nag-aaral siya noong 4th year college. Tanggap niya ako, may 2 anak ko. Sabi niya sa akin, maghintay siya kung kailan ang plano kong sa buhay. Pag-try ako mag-apply, DJ, sa bansang Kuwait. Bansang Kuwait lang yung kaya ko dahil wala silang salary deduction. Year 2002, nag-start na ako pumunta ng Maynila para mag-apply habang nasa agency ako. Yung aking manliligaw nagpapadala kahit papaano sa akin ng allowance sa may agency. In short, nakapunta po ako ng Kuwait, year 2002. Pagdating ko ng Kuwait, sa airport pa lang luha at sipon ko ang dumadaloy sa lungkot, takot, pangulila sa 2 kong anak. Kinabukasan sinundo ako ng aking amo. Iyak ako ng iyak. Nakita siya or iyak ako. Nakita siya dahil takot ako sa mahabang damit, bigote at laki ng mata niya.
Pagdating ng bahay nila, nawala takot ko. May kasama akong Pilipina at isang Bangladesh. Sa araw-araw ko sa may Kuwait, araw-gabi din akong umiyak. Kakaisip ko ang aking mga anak. 6 na buwan na ako homesick sa mga anak ko. Lalo pa, walang cellphone, walang Facebook time na yun, Digigel. Kaya nakakalungkot. Makalipas sa mga panahon, lampas na ako sa aking kontrata bago umuwi dahil gusto ko pong makaipon. Mabait ako. Yung amo ko. So, bago or mikit 3 taon ako umuwi, pumayag na naman ang aking mga employer. Okay. Excited ako makayakap ang anak ko dahil yung panganay ko DJ ay 5 years old na noon at ang pangalawa 3 taon na. Pagdating ko sa Negros Occidental, masaya ako dahil yakap ko ng aking mga anak. Malusog at malaki na sila. At masayang-masaya ako, DJ Gel. Habang nakatambay ako sa amin, sa 2 buwan kong pagbakasyon, pumunta sa akin yung aking manliligaw. Ay sabi ko sa kanya, pabalik pa po ako sa Kuwait. Alang-alang sa mga anak ko. Sabi niya, DJ Gel, maghihintay siya sa tamang panahon. Bumalik ako sa may Kuwait. Halos nagsimula na naman ako sa lungkot, papalayo sa mga anak ko. Dinadasal ko na lang kay Lord, bigyan ako ng malakas ng katawan para sa aking mga anak, mabigyan ng magandang kinabukasan habang nasa Kuwait ako. Okay. Ganun pa rin, wala akong balita sa kanilang mga ama. Hanggang ngayon, DJ, nakalipas 2 taon, nakauwi na naman ako ng Bacolod. At nabalitaan ko ang aking manliligaw noon may asawa na. Dahil lumaki na mga anak ko, mababait at matatalino naman. Bumalik ako sa Kuwait ulit para pa rin sa mga anak ko, Digigel. Year 2010, umuwi ako at nag-asawa siya. Di ko kilala at boyfriend. Hindi ko magets. Bumalik ako sa Kuwait para pa rin sa mga anak ko, Digigel. Year 2010, umuwi ako at nag-asawa siya. Di ko kilala at boyfriend. Dahil siguro sa uhaw sa pag-ibig, 5 days kami nag-usap sa cellphone. Umuwi ako sa kanya at nagpakasal agad sa civil. Kumuha ako ng Sinumar, doon ko nalaman single po ako, DJ, sa unang kasal ko po. Yes, unregistered at dito po kami kasal sa asawa ko ngayon. At dito po ako kasal sa asawa ko ngayon. Okay. Dito na naman nag-umpisa ang hirap ko. Buong sahod ko pinapadala ko sa kanya mula noong 2010 hanggang sa ngayon. Wala ba akong ayos na bahay, walang CR, walang pundar, wala lahat. High blood ako sa Kuwait, pabuo lang sana, simpleng pangarap ko. Pero di ko maitutupad. Lagi pa kami nag-aaway itong asawa ko. Doon
ang dalawa kong anak sa kanya Digigel, kasama tatay ko sa bahay kubo namin Digigel. Ngayon po, pasalamat po ako kahit parang di po ako swerte sa asawa. Swerte naman po ako sa aking mga anak. 1 year na lang po ang panganay ko, gagraduate na po sa kursong Tourism Flight Attendant. Digigel, ganun pa din ang aking pangalawang anak. Parang kilan lang, baby pa siya. Sakitin, ngayon happy na po ako kahit walang ipon at pagod ako sa bansang Kuwait. Hanggang ngayon, nasa anak ko na naman ang pangarap ko po, Digigel. Dinadarasal ko po sa poong may kapal makatapos ang dalawa kong anak. Kahit marami pa akong problema sa asawa ko, tinitiktok ko na lang sinasayaw para di mahi blood Digigel. 18 years na ako sa bansang Kuwait, wala pa akong pera, wala pa akong bahay, kahit po sariling CR, wala. Hirap isipin na simpleng pangarap nga, pinahirapan ako ng asawa ko samantalang may trabaho siya, nagpapadala pa ako sa kanya. Sinasangla niya yung ATM niya. Di ko alam Digigel, siguro ito nang swerte ko sa lalaki, pabigat sa akin. Naisip ko na lang matapos mga anak ko Digigel at mahanap nila balang araw ang pabayang ama nila. Sinasabi ko lagi sa kanila na mag-aaral ng maayos para di kayo makatulad sa akin balang araw. Andito na lamang po ang aking sulat, Kwentong Buhay Digigel. Maraming salamat po. Ikaw na po bahala magbigay saysay sa aking istorya. Ang iyong taga-sulat, taga-subaybay, maraming salamat, si alias Sunshine. Digigel Love Lines. Love Lines. Gawin mong masaya ang problema mo. Bawal na kasi mangot. Dapat smile ka lang. Dito sa Digigel Love Lines. Digigel Love Lines. Maaari kang tumawag. Hanapin lamang sa inyong mga Imo Messenger 0921-2400-622 or OFW Emotion TV Radio. Tumawag ka at i-share ang iyong love lines. At tumawa dito lamang sa Digigel Broadcasting Services. Live at youtube.com. Live tuwing hapon. Oras sa Pilipinas, 1:00 hanggang 3:00. Digigel Love Lines. Love Lines. Digigel Love Lines. DJ Joe Remix. Digigel Love Lines. Love Lines. Ay, maluoy ka. Halo-halong emosyon, no? Papaluha ako sa mga ganyan. Doon ako na may hinaan kasi mga kong ganyan. Sige, thank you. Salamat kay Miss, sino yun? Sunshine. Manager ikaw, may judge tayo dito, si manager, no? Si Ate Farley. Sa kanya po ninyo isend yung kwento po ninyo, no? Hanapin po ninyo sa Facebook, Ferladens Beatrice Panganiban. Pagkatapos po niyan, isisend po niya sa akin na siyang babasahin ko dito sa ere.